Vanessa, ano ang iyong nirereklamo? Yung aking asawa, meron po siyang kabit. Hanggang ngayon ba? Hindi ko po alam. Masaya po kami. Nagkaroon kami ng anak na panganay. 5 years old yung anak ko, tapos nabuntis po ko ulit ng pangalawa. Tapos lumipat po kami sa bahay ng aking magulang para po may mag-asikaso sa akin kasi po yung asawa ko may trabaho po regularly. 2018 kayo nagpakasal, nagkaroon kayo ng baby. Buntis po ako noon. Noong Opo, ikinasal 7 kayo. months po ako noon. Nasundan nito, 2023. Opo. Kailan dumating yung pangatlo? Neto po, 3 months pa lang po akong nanganak. Oh, 3 months. Okay. So, kung ngayong reklamo ay nangangaliwa ang iyong asawa, paano mo nalaman? May katibayan ka ba talaga? Lagi niya pong sinasabi sa akin na, ikaw lang, sapat ka na sa akin. Kumbaga po, yung tiwala ko po is buong buo. Tapos nung time na nanganak na po ako dun sa pangalawa ko, magpo 4 months, dun ko po nalaman. Paano mo nalaman? May pumunta po sa bahay, yung pinsan po nung affair niya. Suki ko po yun sa upay. Ano ang laman ng inyong kwentuhan? Sabi ko po sa kanya, totoo ba yung sinabi mo dun sa kababata ko sa simbahan ko? Kasi yung kababata ko po sa simbahan, siya po yung nagsabi sa akin talaga. Anong eksaktong sinabi? Sabi niya, ate, si Kuya Jason daw ay merong kabit. Na-shock po ako. Tapos nung time na yon, dumating po yung sasuki ko po sa ukay, pumunta po ng bahay. Sa bahay. April 8, 2024. Tapos sabi ko po, ma'am, totoo po ba? Oo, ma'am. Kanyang ganon. Lagi yan nagpupunta sa bahay niya. Uy, bakit nandito ka? Alam mo ba na may asawa yan? Sabi daw niya dun sa pinsan niya. Kasi pinsan niya po yun. Sabi ng kabit, separate na daw sila, kaya kami na ngayon. Hiningi ko po yung Facebook ng babae. Tapos nakita po namin dun sa album ng FB niya, nandun yung mga conversation nila, mga video nila. Nag-swimming sila sa beach, kasama yung anak ko. Na pinaalam niya po sa akin na magti-team building lang po sila. Sila lang po pala yung magkasama sa dagat na yun. Hindi ba nagsumbong ang anak mo? Nagsumbong po. Anong sabi ng anak mo? Sabi po sa akin ng anak ko, Mama, si Papa may crush. Anong ginagawa nila, anak? Sabi ko, ganito, Mama, oh. Magka-holding hands daw sila, tapos nag-kiss daw sila dito. Kinausap mo na ba si Jason? Lagi naman po kami nag-uusap about dyan, pero ang uwi din po ay talagang talo lang. Never po kasi siyang umamin. Tinanong ko po yung kabit, sabi ko, doon ko po nalaman Paano kayo lahat. nag-usap nung girl? Sa text po, Sa text? at saka calls. Ano ang sinabi mo? Sabi ko sa kanya, ikaw ba yung yung kabit niya? Sabi ko, oo ate, ilang buwan na kayo? Sabi ko sa kanya, 7 months na kami ate. August 2023, nagpatato yung babae sa bahay mismo. Ngayon, nung nagpatato siya, hindi ko akalain na doon na pala mag-uumpisa ang lahat. Kasi po, tattoo artist po yung Tattoo asawa. artist, maliban doon sa kanyang Yes. pagtatrabaho sa Opo. resto bar. Yes. I think parang ginamit lang nung girl yung magpatato sa kanya para mag-meet up sila. Kailan naman kayo nagdesisyon maghiwalay? Wala pa po kaming usapang gano'n. Wala pa. Hindi na po siya nag-i-stay sa bahay. Ngayon, pag-uwi po siya sa isang linggo, isang beses, dadalawin niya yung mga anak ko. Doon minsan matutulog sa bahay. Tapos aalis na. Pag natutulog siya sa bahay, hindi kayo nag-uusap? Hindi kayo nagpapansinan? Din po, nag-uusap. Kaya lagi po kaming nagko-confront, nagpa-fight talaga. So, 6 days, nasaan siya? Hindi ko po alam. Pero ang sabi niya po sa akin, nagtatrabaho po siya. Pero sa iyong palagay ba, patuloy pa rin yung kanilang Yun po yung pakiramdam ko. Ang mangyayari, isasama ko siya sa trabaho. Sila na pala. 4 months po akong nanganak, sila na pala noon. Nung second baby? Opo, doon po. Tapos nung nalaman ko po yun, kinompron ko yung babae, sabi ko po sa kanya, tigilan mong asawa ko. Sabi ko sa, oo ate, titigilan ko, sorry, sabi niya sa akin. So nagtiwala po ako na tinigilan niya na yung asawa ko. At saka kinausap din po ako ng biyanan ko na bigyan ko ng second chance. Hindi niya ako binigyan ng second chance. Pupunta ulit siya sa bahay na nag-i-stay siya doon na parang okay, sige, tanggapin po ulit. Medyo tumatagal, syempre wala na rin po, hindi na buo yung tiwala eh. Kapag aalis na lang siya, sige, go, umalis ka. Yun, August po. Last year? Yes, nagpaalam po siya sa akin na magtatrabaho ako. Gusto niya sa Manila daw, Baguio, ganyan. So magpapakalayo siya, kumbaga. Uuwi na lang daw po siya ng 1 week, isang beses lang, mga ganyan. So, anong sabi mo?
Hinayaan ko po siya. Pero gaano kasakit yun? Sobrang sakit po. Kasi sa totoo lang po, hindi ko po deserve yung ginawa niya. Hindi naman po ako masamang babae. Hindi po ako umiinom. Hindi rin po ako naninigarilyo. Hindi nga po ako marunong magsugal. Ang buhay ko nga lang po araw-araw sa bahay. Tapos yung mga anak ko, inaalagaan ko lang po. Kaya hindi ko po akalain na magagawa niya sa akin po. Kaya hanggang ngayon, ang sakit. Minsan po pag naglalaba ko, umiiyak na lang po ako mag-isa. Iisip ko na, parang ang unfair. Vanessa, kaya mo pa bang pagbigyan si Jason ng isa pang pagkakataon? Nagbigay na ako ng second chance sa kanya. Nabuntis po ko ulit sa pangatlo. So, 3 months na po akong nanganak ngayon. Ngayon, nalaman ko po na-open ko po kasi yung cellphone niya. Yung gabing yon, nalaman ko na buntis po yung babae. At itong May po ay manganganak na po yung babae. Anak ba niya yung Yun nga po. baby? Dahil may kwento na sinabi naman daw nung girl na hindi naman anak ni Jason. Yun nga. Ano ba ang sinabi? May katusam daw po yung babae. Hindi daw po siya yung ama. Magka-text po kami ng babae. Ngayon po, umamin po yung babae na hindi daw po totoo yung tusam na sinasabi nila. Pinapalabas lang daw po nila yon sa akin para yun daw po ang paniwalaan ko. Pero ang totoo ay anak ni Jason. Yun po yung naiisip ko. I honor your pain and God bless you. Tito Boy, Oh, at sabi ni Kuya, may pagkukulang din si ate, kaya nagawa niyang mambabae. At hindi lahat ng sinasabi ni ate, totoo. Totoo. pero tinatanggap niyang nagawa niya. Yes, Opo, totoo inaamin niya, Tito. Inaamin naman. Inaamin niya naman. May mga ginagawa siyang efforts, pagmamahal doon sa kanyang Hindi asawa na-appreciate. na hindi na-appreciate ng misis niya. That leads to, yun nga. Pero ngayon daw po, totally, hiwalay na sila nung kabit niya. Oo. At siya pa yung nagulat na up until now, wife niya at yung kabit niya, nag-uusap pa pala. Alamin natin ngayon yung side naman ni Jason. Yes, ma'am. Okay? And then, kita tayo mamaya. Okay, Sige po. Salamat. Hi, Jason. Narinig mo ang sinabi ng iyong asawa ni Vanessa. Ano ang nais mong sabihin, Jason? Yung pinaramdam ko sa kanya na siya lang talaga. May mga mali lang talaga na parang naramdaman ko na hindi ako belong dun sa family. Ano ang naging problema? Bakit nagkaroon ng third party? Bakit naghanap ka ng iba? Nag-start yan nung pandemic. Diyan ako nag-umpisa na medyo nagkaroon ng sama ng loob. Kasi that time, lahat kami nagkaroon ng COVID-19 severe. Wala naman namatay sa amin. Ang anak pa lang namin noon si Bible. Yung anak kong si Bible lang nag-severe. Pinunta ko yung bata dun sa higaan na hindi na makapagsalita, lupay-pay na. Yung asawa ko, parang hindi ko naramdaman na asawa ko siya sa pagiging magulang dun sa bata. Bakit mo nasabi yun? Kasi hindi niya ako sinamahan dun sa higaan. Dapat Nasa loob kayo ng bahay. nasa loob kami ng bahay. Hinayaan ka niyang mag-isa. Hinayaan niya ako mag-isang mag-alaga dun sa bahay. Pero tinamaan din siya. Baka naman may sakit din. Ako din. Ikaw din. Okay. Lahat kami. So dapat Ini-expect mo na sana'y... dalawa kami. Okay. Yung pagsasamahan namin, yung mamamatay man yung bata, dalawa kami. Tinakbo ko si Bible, naghanap ako ng hospital para sa kanya. Kahit nahihirapan ako mag-drive, pagkatanggap sa kanya, naging okay siya. Nasaksakan siya ng lumakas, nakakain, so okay na. Sa pag-aasikaso ko dun sa bata, na mag-isa ko lang, bumagsak na rin pala yung katawan ko. Ako naman, pinunta ako ng Pampanga, dun ako pinagamot ang ate ko. Ang tagal, may 4 na buwan na nagpagaling ako. Sabi ko, uwi na ako. Makasama ko na sila kahit doon na ako mamatay, sige, okay lang. Eto pa, nung pinanganak yung Via, yung pangalawa ko, naintindihan ko naman siya sa part na cesarean siya. Kailangan alagaan siya. Kasi gusto kong bumukod. Ayoko na nakikisama doon sa mga biyanan ko. Anong nangyari? Sinabi niya na sa akin na hindi niya kaya mag-isa. Dahil? Mag-isa niya lang doon sa bahay kasi gabi ako uwi.
Naintindihan ko. Binigyan ko siya ng 3 buwan. Tapos ng 3 buwan, sabi ko, uwi na tayo. Malinisin mo muna, paayos mo muna yung bahay. Ginawa ko na, nilinis ko na. At 4 na beses ko nang lininis, binarenovate ko na din yung bahay. Ayaw pa din. Ang sabi ko, doon na lang ako sa kubo matutulog. Baka sakaling sundan niya ako. Sabi ko, 6 na buwan na, wala pa din. Mag-isa ko pa, naglalaban ng uniform ko. Gigising ako, wala. 6 na buwan ng ganun. Sabi niya, doon siya komportable. Tapos doon siya Nagiinom. Okay. nagiinom. Tapos yun, doon na ako nag-isip na feeling ko naparamdam sa akin na wala na. Sabi ko, wala na yung asawa ko. Hindi na ako mahal. Kaya feeling ko, sabi ko sa sarili ko, kung sino yung unang papasok na babae sa buhay ko, sige, baka sakali mapansin ako ulit. Kaya nagkaroon, pumasok yung isang babae. Doon nag-start lahat yon kung bakit ko ginawa yon. Pero ang tagal namin, Tito Boy, hindi ko siya niloko. Ang tagal, marami din mga babae na lumalapit. Hindi ko ginawa. Kaya siya nasasaktan kasi akala niya hindi ko kayang gawin yun. Jason, paano yung outing? Sinama mo ang Tama. panganay. Totoo yun. Totoo yun. Pero hindi mo ba naisip na magtatanong yung bata, may ibang makikita? Kasalanan ko yun. Kasi doon sa point na nandun na ako sana, wala na ako sa Okay. tama. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Kayo ba ay officially hiwalay? Ano ba ang inyong estado? Hindi ko alam eh. Oo, Siya hindi kasi ko rin ang alam. siya kasi ang magdidesisyon yan. Saan ka na uwi ngayon? Stay in ako doon. Sa iyong pinagtatrabahuan, yung usapin na may kinalaman sa pagbubuntis ng iyong the other girl, ang katotohanan dito ay hindi ikaw ang ama ng bata. Yun yung sabi ng babae. Naniniwala ka ba doon sa babae? Naniniwala ako doon. Kasi Na yun hindi ikaw yun ang ang sabi niya. Meron pa ba kayong relasyon Wala na. ng girl? May bala ka bang balikan ang iyong pamilya? Si Vanessa at ang inyong mga anak? Opo. Oo naman. Opo Kaya naman. mo ba bigyan muli ng isa pang try ang inyong relasyon? Kung mangyayari na magiging toxic yung relasyon, tapos babalikan yung dati, masasayang yung chance na yan. Di, parang ayoko na. Wala na rin po kasi umiinom na eh, naninigarilyo na. Mahal mo pa ba si Vanessa? Opo naman. Pero pag binabalikan niya yung dati, parang nawawala. Jason, may dahilan ang lahat. Siguro pinagtagpo-tagpo tayo ng Panginoong Diyos dahil merong isang mahalagang dahilan. Opo. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Jason. Salamat. Daming kwento na Dami. iba, no? Totoo, Tito Boy. Nung narinig ko yun, talagang naloka ako. Talagang kailangan pakinggan mo yung dalawang panig. Kasi kung isa lang pakinggan mo, yung simpatya mo mapupunta doon. Ultimo po yung dun sa nangyari sa anak nila na nagko-COVID. Kasi yun yung sentimiento ni Kuya. Hugot niya yun, kaya siya nakapambabae. Sabi ni ate, hindi yung dahilan para mambabae ka. May sakit din siya nun eh. Ina-ask rin ako, paano ko nga naman matutulungan yung anak mo? Alamin natin kung saan mapupunta po ang kwentong ito. Mamaya, kasama si Kuya Alan, magaganap po ang pag-uusap na ito sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda.